Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Nag-live po tayo ngayon para ipaabot po sa inyo ang isang napakagandang balita. Mga kabunyog, hindi ko na mahihintay pa yung, yung ating gabi-gabing talakayan. Pwede ko sanang doon lang ito i-discuss sa gabi-gabing talakayan. Kaya lang hindi ko na mahihintay na maibalita sa inyo. Alam ko, alam nyo na rin to ng marami sa inyo, pero at least formally ipaabot ko sa inyo ah, ang ating ah, pasasalamat, ano? Una sa Panginoong Diyos, ano, mga kabunyog. Pangalawa sa kay dating Senador de Lima mismo dahil sa kanyang tatag. Hmm? Dahil sa kanyang tibay at tatag, nanatili siyang matatag sa loob ng matagal na siya'y nakakulong. Hindi hindi bumigay ang kanyang paninindigan. Nanatili siyang matatag. Kaya salamat din kay dating Senadora Laila de Lima sa katatagan sa harap ng hirap at sakripisyong pinagdaanan niya. Salamat din sa iba't ibang mga grupo, samahan, uh, na, na, hindi tumigil sa pagsuporta sa kanyang laban para mapalaya. Ano? Salamat sa lahat ng grupo, kasama na rin ang Bunyog. At syempre, salamat sa mamamayang Pilipino na naniniwalang gawa-gawa lang ang mga kaso kay dating Senadora Laila de Lima. Ito'y kagagawan lamang ni Digong Duterte at nagpagamit naman ang mga kongresista, nagpagamit ang DOJ, nagpagamit ang mga iba't ibang autoridad at ahensya. Pero sa bandang uli, salamat at ang mga tao na nung una ay nagpagamit kay Aguirre, nagpagamit sa PNP, sa NBI, nagpagamit kay Duterte. Sa bandang uli, marami sa kanila naliwanagan. At binawi ang kanilang mga testimonya laban kay dating Senadora Laila de Lima. Salamat. Ano? So napakarami nating dapat pasalamatan sa pangyayaring ito. Hindi ito mangyayari kung una, hindi dahil sa Panginoon. Pangalawa, kung hindi dahil sa katatagan ni Laila de Lima. Pangatlo, kung hindi dahil sa suporta ng mamamayan. Pangapat, kung hindi dahil sa mga mga tao na dati nagpakasangkapan sa DOJ at sa mga autoridad at sa galamay ni Digong. Pero sa bandang huli ay binawi nila, nagsisi sila, humingi sila ng tawad kay Laila de Lima. At sinuklian nila ito, yung kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng pagbawi ng kanilang mga testimonya. Ang pinakahuli nga dyan mga kabunyog, napaka makahulugan at napaka-emotional nung huling hearing ng kaso ni Laila de Lima bago ito ngayong araw, yung isang testigo laban sa kanya na dating opisyal yata ng PNP yon, na ngayon ay ikinulong doon sa Occidental Mindoro, pero nung nagkaroon ng pagdinig nung isang araw, binigay sa kanya kay Laila de Lima yung isang sulat, handwritten pa mga kabunyog. At ang laman ng sulat ay humihingi siya ng tawad kay Laila de Lima. At binawi niya ang kanyang testimonya laban kay Laila de Lima. Kaya ngayong araw, sa naging pagdinig ngayong araw ng kaso nila ni dating Senadora Laila de Lima, kaagad-agad ang magandang balita, nagdesisyon ang Korte ng Muntinlupa na ibigay na ang kanyang petition, i-grant ang kanyang petition na makapagpiyansa, mga kabunyog. So granted na ang petition, yung request niya to post bail. So wala na ditong hadlang mga kabunyog kasi ito na lang ang natitirang kaso niya. So ganyan naman po, pag pinayagan kang makapag-bail, hindi ka makakapag-bail kung mayroon pa ring ibang kasong kinakaharap. Hindi na. Kasi wala nang ibang kasong kinakaharap si dating Senadora Laila de Lima kundi ito. Napakatagal nitong hinintay. May isa pang bagay na
importanteng makita rin natin. Nakatulong din dito yung hidwaan ng Marcos Romualdez at Duterte Arroyo. Sa tingin ko lang. Bagamat hindi yan yung naging mapagpasya, syempre ang naging mapagpasya dito, inuna ko na nga, ang Diyos. Pangalawa, si Laila mismo yung katatagan niya. Pangatlo, yung suporta ng mamamayan. Ito yung tatlong bagay na napaka-importante. Itong tatlong ito. Pero, itong naging away ni Marcos Duterte, itong Romualdez, syempre pag sinabi nating Romualdez, Marcos na rin yan. Yung Romualdez Marcos versus Duterte, malaki po niyan ang naitulong ng pangyayaring yan para una, yung judge ay kasi sa judge, kapag alam mong napakamakapangyarihan pa ni Duterte, alam mong hindi mo kayang desisyonan ito, napipressure ka. Pero dito, nakita na siguro ng judge na wala na. Wala na ang ni Duterte. Yung dating Duterte na kinakatakutan, wala na ngayon. Lalo pa siyempre na nakikita na rin ng mga judges, ng mga prosecutors, nakikita nila na ang administrasyon ngayon hindi naman gano'n nakasuporta kay Digong. Kumbaga, siguro nakita ng judge, nakita ng mga prosecutors na pwede na silang maging fair, pwede na silang maging independent, pwede na nilang ipatupad ang hustisya, pairalin ang hustisya, batay sa malaya nilang pagdidesisyon, pagpapasya. Kasi hindi na nila nakikita yung pressure ni Digong. Hindi na nila nakikita yung kapangyarihan ni Digong. Hindi tulad ng mga panahon na presidente pa si Digong. Ang hirap talagang magdesisyon. Pero ngayon, nakita siguro nila na may away na nga ang Romualdez at Marcos. Napapabalita na, kaaway na ang Duterte. Hindi na ganon. Hindi na ganon ka-impluensya ng Duterte, lalo na ni Digong. So malaki rin ang naitulong niyan. Malaking naitulong niyan para ang huwis ay gamitin yung kanyang independence. Kaya maraming factors ito mga kabunyog. God works in mysterious ways. Ang Diyos ay yung picture mga kabunyog na yan ni dating Senadora Leila de Lima, actual picture niya yan kanina. Sabi sa balita, Leila de Lima turns emotional. Inilabas ng desisyon in open court. Ibig sabihin, may media, nandun si Leila de Lima, yun, linabas niya yung desisyon niya. At napakaganda ng desisyon na ito mga kabunyog. Ngayon ang tanong, anong mangyayari? Yung kaso niya ba ay dismiss na? Hindi pa po. Ito po'y piyansa pa lang. Ibig pong sabihin, provisional liberty niya ito. Ngayon, kasi tapos na yung prosecution mag-present ng kanilang mga testigo, mga ebidensya, ang bola ngayon ay nasa defense na. Nasa defense. Ngayon, ang defense dito, may option ang defense. Pwedeng ang defense mag-file ng demurrer to evidence. Demurrer to evidence. Anong ibig sabihin ng demurrer? Pag sinabing demurrer, sasabihin ng defense, hindi na kami magpe-present ng mga testigo namin at ebidensya. Wala namang napatunayan ang prosecution. Pwede ba yung ganon? Pwede po yun. Kasi ang may burden o ang may bigat na mag-prove ng guilt ng accused beyond reasonable doubt ay ang prosecution. Ngayon, kung ang prosecution matapos silang mag-present ng kanilang mga testigo at ebidensya, sa tingin ng defense ay wala namang napatunayan. Wala. Kahit hindi na tayo mag-present ng ating defense. Anyway, wala namang napatunayan. Pwede ba yon? Pwede po yon. Kasi ang may obligasyon o may burden na mag-present ng proof, ng ebidensya, ng mga testigo to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, prosecution. Kung sa tingin ng defense walang napatunayan, magpapagod pa, hahaba pa ang hearing. Kung gusto na ng defense tapusin na to, magpa-file na sila ng demurrer. Yan po yung demurrer. Ang ibig pong sabihin yan, hindi na magpipresent ng testigo ang defense. Pwede po yun. Pwede yun. Ngayon, paano pag na-deny yung demurrer to evidence? Denied. Di magpipresent uli ng ebidensya at testigo ang defense. Tuloy ang hearing. Sa tingin ko, yan na yung gagawin. Kaya mapapatagal pa ba tong kaso na to? Sa tingin ko,
ano na ito, matatapos na ito mga kabunyog. Sa tingin ko lang. Mayroon pa bang ipipresent na exhibit ang prosecution? Ano na lang yan, kunti na lang yan. Sa tingin ko, pag natapos ang prosecution, kung may ipipresent man silang exhibit, last na yan, pagkatapos niyan, pwede nang mag-file ng demurrer to evidence. Ang ibig pong sabihin ng demurrer, ulitin ko, hinihiling ng defense ng kampo ni Leila de Lima na i-dismiss na ang kaso. Hindi na sila magpa-file ng defense. Hindi na sila magsasubmit ng kanilang testigo at ebidensya at mga hindi na sila magsasagawa ng depensa. Kasi wala namang napatunayan ang prosecution. Kung walang napatunayan ang prosecution, bakit papapatagalin ang kaso? Hindi na magpipresent ng defense. Ang tawag po diyan demurrer. So yan, pwedeng gawin yan. So, kapag ginawa yan ng defense, mag-file ng demurrer, at grinant ang demurrer, dismiss na ang kaso, tapos na. Yan po. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, muli po, inuulit ko, napakasaya natin ngayong araw. Imagine niyo, ang tagal-tagal nating hinintay ang araw na to. Ang tagal-tagal nating hinintay ang araw na ito. Kaya unang-una, ulitin ko, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. God works in mysterious ways. Itong mga away na ito nila Marcos, nila Romualdez at ni Duterte, malaki ang naitulong nito. Para yung judge ay hindi maimpluwensyahan. Di ba? So ngayon mga kabunyog, sino ang gumalaw diyan? Ang Panginoon. God works in mysterious ways. Siyempre, sabi ko nga, pangalawa si Laila. Kung mahina ang loob ni Laila, ang dami niyang pinagdaanan. Alam niyo, nung bandang uli nga, nung nag-hostage taking, muntik pa siyang mamatay. Sinabihan siya na, baka gusto mong magpa-house arrest na lang. Alisin ka na namin dyan sa krame, dalhin, pumayag ka na sa house arrest. Maraming ganun. Maraming nagkumbinsi sa kanya, kahit yata si Presidente, si Bongbong Marcos Jr., sinabihan siya. Pinaabot na kung siya'y mag-a-apply ng house arrest, pagbibigyan na ng DOJ, hindi na mag-uupos. Tapos nung bandang uli, inadvisean pa si Leila de Lima ng kampo ng DOJ nila Rimulya. Ang sabi, gamitin nyo na yung mga ginamit nila Enrile, humanitarian grounds, yung habeas corpus na ginamit ni Gigi Reyes, gamitin nyo na, hindi kami mag-uupos. Pero anong sabi ni Leila de Lima? Hindi ako magpipetition for bail o hihiling ng kalayaan sa makataong batayan, humanitarian grounds. Hindi. Gusto ko makalaya ako kung igagrant ang bail ko on the merit. Ibig sabihin dahil karapat-dapat akong bigyan ng bail. Hindi dahil naawa sa akin. Hindi awa ang hinihingi ko, katarungan. Di ba? Juju Chavez, salamat sa pag-send ng donation. Kaya maraming beses na yan mga kabunyog, si Leila de Lima. Siya, nung na-hostage taking, nagkaroon ng hostage taking, pinaabot sa kanya, galing daw Malacanang. Baka gusto daw ni Leila de Lima na mag-house arrest. Hindi pumayag si Leila. Nung nag-grant yung bail ni Attorney Gigi Reyes, habeas corpus. Tapos kay Enrile, humanitarian grounds, gamitin na daw yon. Sabi ni Leila, hindi ko gagamitin yan. Hindi ako hihiling ng bail dahil sa awa sa akin. Hindi yon. Gusto kong makalaya ako dahil dapat akong palayain. Hustisya, hindi awa. Matindi. Matindi mga kabunyog. Matindi. Kaya mga kabunyog, salamat sa inyong lahat. Salamat. Abangan natin ang paglaya ni dating Senadora Leila de Lima. Mayroon sa inyo, marami nagsasabi, ICC is coming to town. Ayaw ko na muna mag-comment dyan. At basta tayo, namnamin natin ang ating tagumpay. Namnamin natin. Sa bandang huli, tagumpay tayo. Hindi na naig ang kasamaan. Hindi na naig ang kasinungalingan. Okay?
O sige, kanina pa ako paalam ng paalam. Pag may nababasa akong comment na maganda, natitigil ang pagpaalam ko eh. Basta, abangan natin ang paglaya ni dating Senadora Leila de Lima. Okay? Magla-live na lang uli ako. At saka, pag nagkaroon ng panahon, abangan nyo, i-interviewin natin si dating Senadora Leila de Lima dito sa ating programa. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.